Ang mangga, meron siyang balat at meron siyang laman. Meron din siyang buto. So pag ihiwalay mo ang isang balat, ihiwalay mo rin yung isang buto, at ihiwalay mo ang laman, may kanya-kanyang pangalan. Balat, buto, at saka laman. So, hindi mo siya pwedeng sabing mangga dahil sa balat. Siya'y masabi mong mangga dahil siya'y laman. Nasasabi mo siyang mangga. Pero yung buto, hindi siya mangga dahil siya'y isang buto. Pero pag sinama mo siya, ibig sabihin, tinawag na siyang mangga. Pero the original, yung laman, yun ang mangga. Ngayon, sa isang kalagayan niya, buo siya na tinatawag na mangga. Yun po ibig sabihin. Nandito sa kanya ang lahat, balat at saka laman at saka buto. Now, ipalagay din natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay tao, Diyos, at Espiritu. Hindi mo matawag ito na Diyos pagkat siya'y Espiritu. Espiritu lang siya. Ito'y matawag mong Diyos sapagkat siya'y Diyos. At ito'y siya'y tao. Ngayon, sa kanyang pagkatao, siya'y buo. Nasaan ang Diyos? Nandoon sa kanya. Katulad nito, nandito sa kanya. Yung pagka-Diyos, yung pagkatao, yung pagka-Espiritu. Kaya may mga verse Sinabi ni Jesus Christ, itong paboritong verse, bakit ninyo ako pinagsikapang tao na papatayin, na taong nagsasalaysay sa inyo? Yan ibig sabihin, tao talaga. So, sinabi din ni Jesus Christ, 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, nandun ako sa gitna ninyo. Matthew 18:20. So, meaning, Espiritu din si Jesus Christ. Di ba? Nagets mo? So, sa kanyang pag-espiritu, sinabi niya yun. Alangan naman, babaliin natin yung verse na yun, sinabi niya. So, nandoon yung pagka-espiritu ni Jesus Christ, 2 o 3 nagatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa gitna. So, doon naman tayo sa pagkaama. Sabi ni Jesus Christ, matagal na tayong nagsama, Pilipi. Ang nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama. So, ibig sabihin, yung Ama talaga, nandoon sa Kanya. Hindi po natin mabaliwala na siya'y tao lamang, kundi siya rin ay Diyos. So, sa Kanyang pagka-Diyos, ay siya rin ay tao. So, salamat sa Diyos na tayo'y nakakilala na mayroong nagtuturo na ganitong doktrina na hindi lang talaga ito tao, kundi ito rin ay Diyos. Kaya nga sabi, the last verse, ang sabi ng unang Juan 4:1-7, na ang hindi nakakilala at hindi nagpaliwanag na si Kristo ay sa Diyos ay siya'y Antikristo. So pinaliwanag natin na si Kristo talaga ay siya'y sa Diyos at siya'y Diyos. Kaya mapalad ang tao na naniwala na si Kristo ay Diyos. So God bless you.